Sige, akin lang go. po, ang pag-mission po ay general mission. Yung po, kalaliman po nung pinagmulan ng ating pag-aaralan para po sa next generation, yung mission, ay hindi po maliligaw sa pagtuturo Okay. tamang aral. Dahil nga po sa panahon ngayon, napakarami na po mga bulaang katuruan. Oo. Tala po sa Biblia yun po yung akin, yun po yung para sa akin po, yung kalaliman. Okay. Maraming salamat. Paano? Sige, ulit. Bandang uli. Wala eh. May nagagawa lang po sa amin, kaya may napukpok. Okay, nawala ata ako. Ano ka? Nawala ako. Nawala. Naririnig namin kayo pa. Pakainig naman po. Okay na ba dyan? Okay, meron na dyan. Kayo naman ang hindi ko makuha rito, hindi ko marinig. Sige. Pakilakas na lang para. Okay, meron akong sound. Meron pa, Pastor. Meron pa. Maraming salamat. Okay, yung next na merong si Pastor Jesse, meron kang sinabi pero paikliin mo nga para naririnig din ng lahat. Magkaroon tayo ng magandang discussion dito. Okay, Brother Jesse. Hello. Siguro mas maigi ngayon. Okay ba dyan ngayon? Meron akong sound? Meron akong sound, Brother Jesse? Meron pa. Okay, sige. Klaro ka na rin sa akin ngayon. Inalis ko na yung earphone ko eh. Mukhang ito may problema eh. Sige. So, tuloy tayo sa ating discussion. Yun yung aking tanong, yung assumption o mga pag-iisip nasa inyo para magkaroon tayo ng pagkaunawa sa kabuuan ng subject na ito. Kaya ang tawag ay general mission. Hindi tayo tutukoy ng isang pamamaraan lang, kundi ang ating pag-uusapan dito ay yung kabuuan ng pagmimisyon. So maraming bahagi yan, maraming tinatawag na mga sanga ng pagmimisyon. Yung iba, merong siguro nakikita nyo naman, merong pagmimisyon para sa mga bata, merong pagmimisyon sa ospital, merong pagmimisyon sa tribo, may pagmimisyon sa mga atleta, may pagmimisyon. So ang tawag dito ay general mission. And the question is, ito ba ay malinaw sa atin? Malinaw ba sa atin ang ating pinapasok ay isang pagmimisyon na ito ay minana ng lahat ng pipi, bansa na mayroong mga
born again, na merong mga Kristiyano. Particular tayo doon sa mission ng mga born again kasi dito ay sinasaalang-alang natin ang pagbabahagi ng kaaya-ayang mensahe para doon sa mga tao makikinig. So, lilinawin natin yon sa ating pag-aaral. Hindi ito yung, ang pagmimisyon, kaya general mission yung ating subject title, kaya general mission, kung saan at papaano ang Diyos ay tutugon o magbubukas ng pamamaraan upang ang kanyang salita, ang mensahe patungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesus, ang layunin ng Diyos sa buong sangkatauhan. So, tinatawag nating general mission. Wala sa usaping ito, sa puntong ito, walang magaling at walang mali, ano. Maaring may pagkukulang pero hindi mali kasi merong iba't ibang pananaw ang mga lingkod ng Diyos, ang mga missionary, na ang kanilang tingin, ito ay magiging kalamangan o pamamaraan din ng Diyos para ang kanyang salita ay makarating din sa mga tao. Siguro nung nakakaraan, narinig nyo na kahit ang mga atleta, kahit yung sa PBA, merong mga missionary na nagpabahagi ng ebanghelyo dun sa mga taga-PBA. Kasi nga sa general mission, walang maling pamamaraan. Maliban na lamang kung ginagawa mong mali ito, pero walang maling pamamaraan. So nagkakaintindihan tayo pagka sinabing general mission, pwedeng ito ay dulot ng patnubay ng Diyos para sa atin at atin namang pag-iigihin. Dito sa atin sa Batangas, hindi ba? Kung kayo ay ang inyong gawain ay nag-i-involve, meron tayong tinatawag na Child Evangelism Fellowship, yung CEF. Ito naman ay nakadesign sa mga bata. Hindi ito mali, hindi rin ito mahina. Kung hindi, ito ay pinagpapala ng Diyos kasi sa banda-banda ron, yung mga batang 3, 4 na taong gulang, hanggang 6, 7, 8, hanggang 12 taon. Yung mga mensahe na kanilang narinig pagka ito ay nadama ng kanilang pag-iisip at pagkaunawa, nagiging mga aktibong miyembro ng iglesia ang mga batang nabahagi na ng ebanghelyo sa kanilang kabataan. So ito yung ating binibigyan ng pansin sa general mission, kung saan bukas ang daan upang maipangaral ang salita ng Diyos sa kanilang level ng pag-iisip at pangunawa. So yun ang ibig sabihin. Okay, meron pa ba? Meron pa ba sa mga kasama natin nakikinig na magbabahagi ng kanilang pananaw o pangunawa doon sa ating subject title, General Mission? So meron ba? Meron bang tutugon pa? Oh, sa Ang naisip ko pa Pastor ay kumbaga po ay general mission para kung pahapyaw po siya ng saan po nanggaling ang ideya ng pagmisyon, paano po ginagawa ang konti pong history ng mga misyonero. So ay ano po yung mga bahagi ng pagmisyon, bawat pag-ebanghelyo, pag-disciple, saka po siguro po planting ng church. Para kung ganun. Saka po bakit po siya ginagawa. Yun po ang aking pong idea. Okay, oo. So, yung yung pagmi-mission, pwede siyang maging pamamaraan para magtaguyod ng isang iglesia sa isang lugar, kaya ang tawag natin doon church planting. Pero maituturing din na ang panimula nito ay sa isang payak na pamantayan o simpleng pamantayan ng pagmi-mission. So walang problema ron. So maganda yung sinabi mo, kapatid, na
may mga simpleng pasimula lamang na ito naman nagiging pundasyon ng pagtataguyod ng iglesia. Literally, yung construction ng tinatawag na building, tapos lalago buhat doon. Sa banda-banda ron ay sila naman magpapadala ng misyonerong bago buhat sa kanilang lupon. So makikita natin, bahagi yon. Lumago ang Kristyanismo dahil sa pagkaunawa na ito ay isang pagtugon sa sinasabi ron sa Mateo 28, doon sa huling talata ang sa amin ganoon, go ye, tayo ay humayo at gawing alagad ang buong bansa. Diba? So, yun yung tinatawag na goal ng missiology, ng pagmimisyon. At ito yung ating subject. Kung ikaw ay isang mananampalataya, pumasok ka sa seminaryo o sa mga Bible school, ang iniisip ng mga miyembro at kapatiran ay magiging kabahagi ka. Ikaw ay magiging instrumento rin ng pagpapahayag ng salita ng Diyos at sa banda roon, pagtataguyod ng isang maliit na iglesia sa panimula. At ito rin yung magbibigay ng tinatawag na daan upang yung maliit ay lumaki at yung lalaki ay manganganak pa at yung mga anak ay manganganak pa. So yun ang ibig sabihin ng ating konsepto ng pagmimisyon. No? So pwede nating sabihin, hindi ito isang single straight line. Ano yung single straight line na yun? Basta lalakbay lang tayo rito kasi hoda kung mayroong maniniwala dyan, kung mayroong magiging magkakahilig na pumasok sa pagpapastor o kaya yung iba ay mangangaral, magtuturo, etc. etc. Hindi ito isang diretsahang lakbay. Maaring ikaw ay titigil sa isang lugar kung ikaw ay misyonerong tatawagin ng Diyos din mismo na magpapastor dun sa iyong pinasimulan. So, yun ang ibig sabihin. Okay, meron pa ba sa ating mga kasama? Yung mga kasama natin online ngayon, meron bang opinion? Okay, ang layunin ko rito, kaya ako nagtatanong, ay alam ko ang sagot dito. Gusto kong malaman kung kayo ay merong kani-kaniyang pagtanaw o pangunawa doon sa ating magiging gawain. Hindi naman ito, ako siguro pwede kong sabihin na ano na ako, may kasabihan ng matatanda, no? Palubog na ang araw sa akin pagka ang pinag-usapan ay pagmimisyon. Kasi may higit 45 taon akong nagmimisyon. No? Ngayon na lang ang medyo mabagal kasi hindi lamang sa COVID, hindi lamang sa edad. Kung hindi, marami ng mga mananampalataya ang nagdulot din ng kanilang mga buhay. At nakita ko yan at napakinggan ng mga testimonya ng aking mga estudyante sa BPCA na pagkatapos ng kanilang mahabang paghahanap buhay ay pumapasok ngayon sa pagmimisyon. Meron tayong isang guro, si Pastor Cloyd, kung inyong guro ito sa ilang subject. Siya ay dati ring pastor, pero wala siyang aral sa Bible school. Nung siya ay nag-aral, nakita niya na marami pa palang pwedeng gawin sa kanyang edad at kabataan. So, yun yung ating inaasikaso. Yun yung ating pinag-aandaan. So, marinig ko lang, yung iba nating kasama, meron isang boses na madam, babae na estudyante tayo. Gusto ko marinig sa kanyang point of view, sa kanyang pananaw. Kung ano, para sa kanya, ang pagkaunawa sa subject na ito. Kasi maasa ako na ito ay merong iiwang hamon para sa bawat isa sa atin. Maasa ako na magiging mitya ito ng liwanag at init na kaniyang dadalhin sa kanyang paglalakbay at paghayo sa pagbabahagi ng kanyang salita. Meron ba yung isa nating estudyanteng lady? Wala ata, umalis na? Nag-out po ata, Pastor. Ano? Nawalan ba na signal?
Oh, yung sino man kung wala pa yung ating kasama, kung sino man sa inyo meron pa bang opinion, gusto kong makibahagi kayo dahil ang pakikibahagi sa pagtalakay ay pangunahin sa layunin ng pagkaunawa. Kasi kung meron kayong mga tanong gusto kong marinig at gusto kong ating talakayin, at sa buong klase bukas bukas ang hapag para sa bawat isa na maglahad din ng inyong opinyon kasi hindi lang naman yung opinyon ng isang guro sa kanyang panahon ang puwede niyang maibahagi, kundi yung opinyon ng estudyante sa napapanahong pagtalakay ng mga issue sa larangan ng pagmimisyon. Kaya ito ay general mission. Hindi natin itutukoy lamang sa isang lugar, sa isang bahagi, kundi sa kabuuan yung oportunidad ng pagbubukas ng Diyos ng pagkakataon na ating maibahagi rin ang prinsipyo ng pagtataguyod ng kaharian ng Diyos sa ating kani-kaniyang lugar. Okay, meron pa ba? So, yung isang punto sa sinabi ko rito, ang pagmimisyon ay hindi lamang isang diretsong daan na ating tinatahak. Ibig sabihin ng diretsong daan na hindi na tayo lilingon doon sa ating pinanggalingan at hindi na rin natin tatanawin yung mga nasa tabi-tabi na ating pagdaraanan. Ang lahat ng ito ay mahalaga sa harapan ng Diyos dahil hindi lang ang tatawagin ay yung nanggaling sa Bible school, hindi lang yung mayayaman, hindi lang yung matatalino. Ang lahat ay gagamitin ng Panginoon kung ang ebanghelyo ay naibahagi sa kanila ng mga taong tulad nyo na aral para ibahagi ang kanyang salita. Anong ibig sabihin nito? Kung aral sa pagbabahagi ng salita, hindi mayuyurakan yung ebanghelyo na ating binabahagi. At alam natin nito, maraming mangangaral sa telebisyon pa naman. Libu-libong tao ang naaabot nito sa bawat panahon ng pangangaral. Tapos hidwa yung mensahe na kanilang ipinangangaral. Parang pangsariling kapakanan. Yung sumanib o sumama sa aming grupo, magbigay ng inyong ikapu at lalaki ang kaharian ng Diyos. Parang ganun lang ba? Ganun lang kasimple. Pero tingnan natin, meron pa ba? Parang dadalawa estudyante ko ah. Opo, Doon ko Pastor. ulit. Sige. Sige. Para sa akin po, Pastor, mahalaga yung ministeryong ito sa isang congregation o sa isang church na isa din po sa pinaka mahalagang atas na binigay sa atin ng ating Panginoong Kristo, lalo na po sa ating mga mananampalataya, yung pagmi-mission. So, nabanggit nga po kanina, so may iba't ibang klase ng pagmi-mission sa mga bata, kahit sa mga bilangguan, sa trabaho, Right. sa community natin, and then as a part of sa trabaho natin, hindi naman yung kinukuha natin yung oras at panahon kundi is maibahagi na yung realidad ng pag-advance ng ating Right. ng ating Panginoong Jesucristo ay reality siya. So hindi siya gawa-gawa lamang or something like So lahat po tayong panataya is hindi lang yan, Pastor, saklaw ang lahat ng mananampalataya na mag-mission. Kahit nga po sa simpleng usapan lang at naibanggit mo ang kaharian ng Panginoon, yung good news at saka bad news nito bilang kapwa nila lang ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama. So mahalaga po siya, and then syempre hindi ka lang nagmi-mission nang wala kang kumbaga hindi ka sasabak sa mission na hindi ka equip or na train or something like wala kang pinag-aralan or Right. wala kang
kalibre, parang ganun po. So sa mission po ay equip, kaya nga po tayo nag-aaral at ini-equip niyo po kami, Pastor, sa realidad na ito para Okay. maging handa. Yung ma-cultural shock po tayo sa kasi magkaiba kasi yung theoretical at saka yung practical na aspeto ng ating pag-aaral. So, Okay. Unlike nga po sa nung mga nag-aaral po tayo, nung mga bata po tayo, marami tayong pinag-aralan, pero iba na pagka nasa field of experience na po tayo. So, bilang mga mag-aaral, so kumukuha po tayo ng mga ideolohiya at aspeto at mga karanasan ng ating mga guro tungkol sa pag-mission po. Okay. Maraming salamat, Brother Chris, kasi ito naman yung gusto nating marinig, ano, at mapag-usapan. Tayo ay bahagi ng isang katawan. Ang iglesia o ang church ay itinuturing na isang katawan. So ang ibig sabihin, hindi lamang si pastor ang bumubuo o nagpapagaling, nagpapaunlad, nagpapalakas ng isang iglesia, kundi ang bawat isa na bahagi ng katawan ng iglesia. Kaya ito ay ang proseso nating ginaganap ngayon ay pag-aaral. Sino ba ang may responsibilidad pag ang usapin ay pagbabahagi ng kaharian ng Diyos? Hindi niyo pwedeng ituro si pastor lang. Kasi ang iglesia ay itinutulad sa isang katawan. So, ang bawat bahagi ng katawan ay mahalaga sa pag-iisip, sa paningin, at sa programa ng Diyos. So, tama yung ating lugar na kung saan tayo ay naroroon. Itinuturing tayo na mga mag-aaral, mga estudyante. Kaya tama rin na isipin natin, hindi lamang yan yung pagtayo sa likuran ng pulpito, pagpunta sa mga lugar na maraming bata, pagpunta sa mga squatter area, pagpunta sa mga tribo na narito sa atin sa Batangas, pagpunta sa loob ng kulungan, pagpunta sa mga ospital ng mga adik, no? Lahat yan ay sakop ng ating pagmimisyon. Kaya tayo ay merong usapin ngayon. Ang tanong at hamon ay, tama ba yung mga balangkas na ating pag-aaralan? Yung mensahe ng salita ng Diyos na ating ibabahagi. Kasi hindi pwedeng ang tama ay yung iniisip lang natin. Meron tayong regular na panggagalingan ng mga mensahe buhat sa Diyos. At ito nga yung banal na kasulatan. Kung ikaw ay nangangaral, ang tangan mo ay mga katotohanan buhat sa lumang tipan, yun. Kung tayo ay nangangaral at ang tangan mo ay buhat sa mga talatang buhat sa bagong tipan, yun. Kaya ang Bible School ay nagbibigay ng aral, kakayahan, at tunay na pangunawa sa pagbabahagi ng kaharian ng Diyos. Kaya maraming kulto na lumalabas dahil yung iba ang baon sa paghayo ay lakas lang ng loob. Yung iba tutugtog sa tabing karsada o kaya magbabahay-bahay, kakatok, mamimigay ng babasahin. Pero dapat babasahin din natin yung mga babasahin pinamimigay. Alamin natin kung si Kristo nga ba ang itinataguyod na tagapagligtas sa mga babasahin ito. Marami kayang babasahin ang maibibigay sa inyo, marahil na ang mensahe ng isang iglesia ay magtaguyod ng isa pang iglesia. Hindi, ito ay bunga lamang ng tamang pangangaral at tamang mensahe. Ito ay magiging pakinabang kung makikinig ang bawat isa sa atin tungkol sa mga aral na nakasalaysay sa banal na kasulatan. So maraming salamat, kapatid na Chris, sa iyong interest na makita yon. At ating ipagpapatuloy siya dahil yun ang ating responsibilidad.
At ito rin ang layunin kung bakit tayo nasa Bible School. Okay, meron pa ba? Sa 6 o 7 nating kasama, meron pa ba tayong may babahagi? Sige, yung nandiyan na walang picture dito sa aking cellphone. Pastor, tatlo lang po kaming present po ngayon. Sige, Tatlo lang po kami na present. Ngayon pong ano. sige, go. Meron ba? Parang wala ah. Okay na po yan, Pastor, kasi tatlo lang po yata kami estudyante ngayon. Ganun ba? Sige. Kasi Brother Roland, baka meron kang opinion tungkol sa aking tanong. Ano ang pangunawa sa pangkalahatang layunin ng subject na ito? Subject natin ay general mission. At ito ay hindi isang ranggo, no? Yung general dito minsan napapagkamalan. Hindi lang ito para sa mga general, kundi ito ay para sa lahat ng miyembro ng ating gawain. So, pangkalahatang prinsipyo at pangunawa tungkol sa ating subject. Meron bang, matanong ko lang si Brother Roland, meron bang opinion dyan? Wala. Di ba, nag-ano na po ako kanina po, pero ano po siguro, ang karagdagan ko na lang po siguro ay yun nga po, so parang general mission po ay parang more of yung kung hindi nga po siya po galing po sa Matthew 28, yung kung ganap po ng bawat isa. Para po sa makagap po ng isang church, may iba't iba po na bahagi nga po. Pero yun nga po ang pag-mission po ay sabi nga ay yung sinabi po ng Lord ay hindi yung sinabi po ng Lord na go, wala pong kasunod daw siya na go pastor, go worship leader. Hindi po siya po ay go lang po. Go parang ganun po na ano. Siya po ay kumbaga po parang sa isa pong coin, yung pong isa pong ano tawag doon, yung side ng isang coin ay ang kaligtasan. Pero sa kaligtasan naman po doon, sa kabila naman pong side, yung pong responsibilidad na ibahagi. Para pong ganun siya ang mission, para pong hindi po siya pwedeng paghiwalayin. Okay, tama yun. Magandang pananaw yun. Responsibility ng lahat, ano? Hindi pwedeng pastor lang, yung elder lang. Hindi yung matatalino at mayayaman lang sa simbahan ang dapat humayo kasi sila yung may konting forma, merong sasakyan marahil. Hindi lamang yun, kundi lahat ay merong atang na pananaw, ano, na talagang ang salita ng Diyos ay ating pahayag, ipangaral. Kaya nga ang Biblia natin ay hindi kulang doon sa patnubay. Ang sabi nga tayo ay humayo at ipangaral ang kaharian ng Diyos. So ito ay para sa inyo at para sa akin din naman. Magkakasama tayong mayroong bigat na dala pag ang pag-uusapan ay pagmimisyon. Hindi ito para sa magaling lamang. Hindi rin ito para doon sa
sabihin nating mayayaman, hindi ito yung mayroong kakayahan. Kaya nga ang Bible School natin ay narito upang makibahagi kami sa paglilinang ng ay inyong kaisipan na meron palang ministeryo ang pangkaraniwang mananampalataya sa panahong ito. So, okay. So, maraming salamat. Meron pa ba tayong kasama dyan na hindi nakakapagsalita? Baka po meron kayong alam, hindi ko tatatlong mukha ang aking nakikita. Meron pa ba? Pwedeng repeat. So, pangalawa, kung wala na, pangalawang layunin ay itong pagmimisyon at pangangaral. Ito ay nauulit. Hindi ito pwedeng sa iyo lang. Ito ay circle of sabi ng series of spiral travel or journey. Ibig sabihin, kung tayo, di ba, yung sa spring, bagamat paikot-ikot siya, pag susundan mo yung forma ng spring, pero pataas yan. O depende kung pababa ang journey, pababa ka. Palaging progresibo siya. Sa pagmimisyon, hindi pwedeng yung mga nagmimisyon, tumanda na lang at walang nakasunod. Ibig sabihin, may sala roon. Bakit may sala doon? Ang sabi kasi ng Panginoon sa banal na kasulatan, "Go ye therefore and make disciples of all nations." Tayo ay humayo at gawin nating alagad ang lahat ng bansa. So malinaw ba yon? Gawing alagad. Hindi ka lang mangangaral doon sa mga taong hindi pa nakarinig, kundi gagawin mo silang alagad. Marahil lang ilan sa'yo, si Brother Jesse, si Brother Chris, no? Kayo ay itinaguyod o pinatatag ang inyong pananampalataya ng mga taong humubog sa inyong pagiging Kristiyano at ngayon ay narito kayo. Sa banda-banda ron, pagkatapos ng kursong ito, graduate kayo, meron kayong diploma, at kayo naman din ang maghihikayat dun sa mga susunod. Kasi nga, hindi lamang siya pagbabahagi ng kaligtasan, kundi pagtataguyod ng susunod na ang tawag dito, susunod na maglalakbay doon sa ating mga yapak at patunguhan. So, ano yan? Perpetual. Pag sinabing perpetual, paulit-ulit. Spiral circle na pataas, hindi pwedeng ikot lang ng ikot, walang pinupuntahan. At maraming iglesia ang ganito. Tumatanda ang mga miyembro, walang pagmimisyon at pangangaral ang karamihan dito. Pagka ang iglesia ay walang humahayo, ito ay nakatakdang humina at mamatay. Kasi hindi naglalakbay, hindi gumagalaw sa loob ng simbahan. Okay? So, yun yung pangalawa natin. This is a series of cycle na paglago. Umiikot siya sa maikling lugar o maliliit na lugar, pero ito ay nagtataguyod ng panibagong antas ng paglago. Ang pangatlo, pwede nating sabihin na hindi ito pagmamadali. Sabi ng isa, today we cannot claim to know the end and the goal of history unless we have traveled on it. Kinakailangan sabihin natin, may pangangaral ang mga unang alagad. Hindi natin lubos ang maunawaan kung ano ang nangyari sa pangangaral na ito pagka hindi natin ito nabahagi. Ganito baga ang nangyari sa mga alagad ng ating Panginoon. Nang ang ating Panginoong Hesus ay namatay at nabuhay na maguli, naging hamon yung kanyang patutuo. At ang mga susunod na mga alagad
ay ganun din ang ginawa. Meron tayo sa church history, merong isang yugto ng buhay ng mga mananampalataya na sila ay sinusunog, sinasaksak, pinapakain sa leon, kinukulong, pinapahirapan. Pero hindi ito nagpatigil sa pagmimisyon ng mga unang Kristiyano, bagkus ito ay naging hamon pa para ipagpatuloy ang pangangaral ng salita ng Diyos dahil ito ang matibay na naging hikayat at larawan ng kanilang buhay sa kanilang pakikipag-ugnay sa Panginoon. Pag yung mga Kristiyano sa ating iglesia ay lahat nagpapapogi lang at nagpapaganda, pagka inaya mo sa pagmimisyon sasabihin, busy sila, mukhang hindi nila masyadong naintindihan yung buhay ng isang alagad ng Panginoon. Ang buhay ng alagad ay itinataguyod dahil o natataguyod dahil mayroong pagpapatunay na siya ay naglalakbay sa lakbayin ng Panginoon ng mga alagad at mga disipulo ng ating Panginoon, mga unang mananampalataya sa ating bayan. Kaya lumalaganap. Ngayon, makikita natin punong-puno ang YouTube, punong-puno ang Zoom, punong-puno ang ating mga internet provider ng mga mensahero pag-araw ng linggo. Katunayan, itong ating mga guro sa BBCA, sila ay naghihikayat ng mga grupong merong lakas ng loob na mangaral, bibigyan ng pagkakataon dahil meron silang tinatawag na group chat at meron silang tinatawag na evangelism on the air. Pag-araw ng, alam ko meron na kayo schedule itong nalalapit sa radyo, no? Sa Batangas. Pastor Celso, Pastor Cloyd, Pastor Dan ay naka-schedule doon. So, yun ang gusto nating sabihin. Hindi ang pagmimisyon ay ginagawa dahil kailangan. Ito ay ating ginagawa dahil ito ay isang gampanin na iniwan ng ating Panginoon. Emphatic, ibig sabihin madiin, ang sabi ng Panginoon sa mga alagad sa Mateo 28, humayo nga kayo. Ibig sabihin, pautos ito. Hindi ito pakiusap. Kung hindi ito'y pautos sa sasabing, humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Kaya naririto tayo. Ito ang layunin ng Bible School. Hindi tayo rito magtatapos para makakuha lang ng diploma. Magtatapos tayo para maging isang lehitimong tagapangaral ng kanyang salita. So malinaw ba yan sa inyo? Malinaw ba sa ating lahat yon na tayo ay merong layunin ang pag-ukol natin ng panahon sa subject na ito. So maasa ako na sa mga susunod na pagtalakay ay magkakaintindihan tayong mas maigi pa. Sa kabila ng mga kahirapan ng paghanda sa bahaging ito, ay hindi natin isinasaysang tabi na mayroong mga kaluluwang naghihintay na mabahagi na ng katotohanan sa pamamagitan ng inyong buhay, ng inyong patutuo, ng inyong pagkaunawa sa malalim na salita ng Diyos at sa biyayang nakahanda para sa mga tutugon. Diba? Sabi ganoon, sino mang sumampalataya ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng inyong buhay ay tatamasahin ng ating mga kaibigan, kaopisina, kamag-anak, na yung buhay na walang hanggan ay angkinin din nila. Nakakalungkot na tila magtatapos ang buhay ng iba na malapit sa atin ang hindi man lang makakarinig ng salita kung hindi natin ito ihahatid sa kanila. So, gampanan natin yung ating mga gampanin. At sa baging ito ay nakita natin, ito ay istorya na.
Kaya tayo merong Biblia, kaya merong mga iglesia. Dahil mayroong mga isinugo at nagdulot ng kanilang buhay at panahon para sa ating Panginoon, para maranasan nila ang mga pangakong ako ang daan, ang katotohanan ng buhay. Ang sino man ay hindi makaparoroon sa ama kundi sa pamamagitan ko. Ito ang sabi ng Panginoong Hesus. At ito rin ang mensahe na ating dadalhin saan man tayo aakayin ng ating karanasan at ng tadhana. Sabi nga, pero ito ay kalooban ng Diyos na ating magampanan. Hindi lamang ang pagtugon, kundi ang paglalagak ng ating buhay para sa kanyang kaharian. Okay, meron ba kayong tanong? Meron bang iba pang pagsasalang-alang sa ating pagtalakay? Meron bang hindi malinaw o gusto niyo pang maipaliwanag natin ng kaunti para magkaintindihan tayo? Meron? Okay, kung wala na, ay siguro ang pwede kong gawing assignment sa inyo ay bahagi ng isang karanasan na inyong naranasan. Kung kahit na medyo lumang karanasan ito, at bahagi nyo ang ibanghelyo, ang aking gustong itanong ay ito. Ano ang pamamaraan na ginamit mo? Ito ba ay maituturing mong mabisa at malinaw sa kanilang pagkaunawa? Ang tatanong ko ay, paano mo naibahagi ang salita ng Diyos sa isang tao, sa isang kaibigan, kamag-anak, kaeskwela, katrabaho, o sa isang dayuhan na nakausap mo, paano mo naibahagi? Gusto kong marinig ito para matiyak ko na kayo ay mayroong interest sa pagbabahagi naman ng salita ng Diyos. Yun yung aking assignment. Ako na ang bahala dun sa lecture na ating pagpapatuloy ito. So kung wala na kayong tanong, tunay ba na wala na? Kung wala na, tayo magwakas sa isang panalangin. Okay? Hilingin natin si Brother Jesse. Brother Jesse, pwede bang isang pangwakas sa panalangin diyan? Opo. Sige. Pwede manalangin. Maraming salamat po Panginoon sa aming mga narinig na aral. Salamat po sa kay Pastor Nong na patuloy na ginagamit mo na daluyang pagpapala sa amin. Patuloy ko na dalangin siya Panginoon at buong pamilya niya na patuloy na pag-ingatan. Amen. Sa gabi at patuloy na pagpapalain sila Panginoon. At ang Amen. dalangin ko rin sa inyo Panginoon, patuloy na ilayo sila sa anumang karamdaman, sa mga nagbabanta mga COVID-19 na yan. Patuloy ko na dalangin na proteksyonan sila Panginoon at libutin na bantayan lagi ng iyong banal na Espiritu at ng mga anghel upang patuloy na ilalayo sa anumang karamdaman Panginoon. Salamat sa iyo at patuloy na buong pamilya nila. At pinasasalamatan ko rin po Panginoon ang mensahe na amin narinig na galing sa Kanya na nagmula sa iyo ay patuloy na mapagbulay-bulayan namin at tumibawat sa amin. Salamat din po Panginoon sa magandang panahon nagkaloob sa amin. Salamat po sa connection ng internet. Salamat din po sa mga classmates na sa iba't ibang lugar. Hindi lang Panginoon distansya ng aming layo o patuloy na mapapag-aralan ng iyo. Salamat po sa buhay ng aking mga classmates na ito. Patuloy na sila pagpapalain din sa Panginoon at mga lagi rin sa anumang kanilang mga ginagawa at pagpalain sa anumang mga trabaho ng Panginoon at mga pinagkakakitaan sa amin ay patuloy na pagpapalain din Panginoon. Maraming salamat. Alam namin Panginoon, ikaw ang aming Diyos na sinasamba. Ikaw ang sentro ng aming buhay, Panginoon, dito sa babaw ng mundo. Kaya salamat at alam namin wala kang katulad na sinasamba. Ikaw rin ang Diyos ni Abraham, Isaac, at ngayon sa kasalukuyan.
ikaw pa rin ang aming sinasamba, Espiritu at katotohanan lamang. Maraming Yes. salamat, Panginoon. Napakabait po sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa lahat ng mga nananampalataya, Panginoon, mga pastor, Panginoon, patuloy ko dadalangin na rin, Panginoon, samahan at pagpalaki. Purihin ka, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon, na mataas na papuri, na salamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Brother Chris, nakikinig ka ba? Pwede bang sa'yo ko ipagkatiwala yung pagkuha ng attendance natin dito sa klase? Mabuhat ngayon sa araw na ito hanggang dun sa mga susunod na klase natin. Para malaman lang natin para yung mga report na hihingi ni Pastor Dan ay may submit sa opisina ng BBCA sa Maynila na kayo ay present sa mga class discussion. Kasi minsan yung iba isang beses lang dumalo tapos naghihintay ng graduation o diploma. Minsan hindi ganoon. Kinakailangan atinan natin yung klase natin. Hindi pwedeng walang report kasi hihingan ako ng report ni Pastor Dan sa ating attendance dito sa general mission at saka sa iba pang mga subject kailangan din yung attendance. Pwede ba, Brother Chris? Okay. Okay, maraming salamat. So, yung attendance lang naman ang kailangan sa BBC. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagkita tayo ulit sa susunod na Sabado. Pagpalain kayo ng Panginoon. Okay. Maraming salamat sa inyo.